Mapapaibig ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping OFW. At dahil nga nalalapit na ang araw ng Kapaskuhan, isa sila sa mga dapat nating maalala dahil malayo sila sa kanilang pamilya. Ang ating mga minamahal na makabagong bayani, ang mga OFW or Overseas Filipino Workers. O ikaw ba, yes friend, na meron ka bang mahal sa buhay na kasalukuyang nakikipagsapalaran sa ibang bayan? Naks naman! O edi ang yaman-yaman mo ninyo. Charot lang. Well, alam nyo, sa totoo lang, nung bata pa ako, akala ko talaga pag sinabing nagtatrabaho sa ibang bansa, matik, mayaman. Diba akala natin ang gara ng buhay, akala natin maalwal ang lahat, akala natin meron silang mansyon, marami silang sasakyan. Dati kapag narinig ko sa mga kalaro ko na, yung mama ko nagtatrabaho sa Singapore. Anong trabaho niya doon? Merlion, wow! Amaze na amaze ako. Oo, talaga namang napapawaw talaga ako at nasasabi ko na ang galing naman ng mama mo, Merlion siya. Not until we realize na hindi pala madali ang pagiging OFW. Diba? Yun yung tawag sa kanila, 3 letra pero grabe yung mga responsibilidad nila, grabe yung sakripisyo nila, no? Na bukod sa mga kakayahan at abilidad na kakailanganin mo para sa isang trabaho, sandamukal na lakas ng loob. 10 maleta ng tiwala sa nasa itaas. At grabing inspirasyon yung kinakailanganin mong baunin galing sa pamilya mo. At kung ikaw, yes friend, hindi ka pa rin aware na hindi madali ang buhay nila, na akala mo pa-relax-relax lang sila sa ibang bansa, pa-petiks-petiks lang sila. Wala, nakikisnow lang ako dito sa Amerika. Wala lang, sumasakay-sakay lang ako sa elepante dito sa Thailand. Disneyland lang ako dito sa Hong Kong. Akala natin ganun no? Akala natin excursion ang pinunta nila doon. Diba? At kung ikaw hindi mo pa rin nare-realize na ibang klase, pambihira ang sakripisyong ginagawa nila, ay well, alam ko naman na hindi mo sila pwedeng puntahan doon para ma-witness mo personally, pero try mo na lang sigurong pumunta sa airport. Yan, diba? So, doon sa departure area, doon mismo sa lugar na yun. Ay, Zay. Sinasabi ko sa iyo, Zay, kahit hindi ka mag-anak, maiiyak ka talaga dyan. Oo, diba? Kaya tama sila, diba? Airport, ang isa sa pinakamasaya / pinakamalungkot na lugar sa mundo. Dadaigin yung sementeryo. Oo, diba? Kasi kapag ikaw nakapasok na sa airport, diba? Ma-observe mo mapapansin mo lahat ng tao sa paligid mo kung ano yung ginagawa nila, kung ano yung mga pamamaraan nila para magsabi ng goodbye doon sa taong ihahatid nila papunta sa ibang bansa o papunta sa ibang lugar. Doon mo masasaksihan yung mga pigil na iyakan, yung mga anak na nagmamakaawa na wag na silang iwan, yung mga magulang na nagdadasal at umaasa na sana pagbalik ng anak nila dito sa Pilipinas, maabutan pa silang buhay, magpang-abot pa, na sana malakas pa sila pagkatapos ng anak nila dun sa kontrata sa ibang bansa, diba? Sobrang painful, sobrang nakakalungkot tignan na bakit kinakailangan pa ng isang tao o isang miyembro sa pamilya nila ang kinakailangang mapunta sa malayo para lang makipagsapalaran at kumita ng malaking pera. Diba? Doon pa lang magsisimula ng subukin yung lakas ng loob nila. Doon pa lang sa airport.
Kaya kapag nagpapaalam sila, 'di ba? Tapos naglalakad na sila palayo, ang mantra nila, wag nang lilingon. Hindi dahil ayaw lang nila, hindi dahil wala lang, trip ko lang, ayoko nang lumingon, bakit ba? Kundi dahil makikita nila yung lungkot sa mga mata nung taong iiwan nila. At totoo rin yung kasabihan na mas masakit maiwan kesa iwan. Ano daw? Iwan? Iwan ko ba? Hindi, di ba? On the side of the family na maiiwan, mabigat sa kanila yon. Ayun yung sinasabi, di ba? Pero for them na umaalis, for me, it's heavier. Mas mahirap yun. Kasi imagine pupunta ka sa isang lugar kung saan ay wala kang kakilala, walang pamilyar, wala kang matatakbuhan sa oras ng pangangailangan, sarili mo lang. Yung mga taong inaasahan mo, yung mga taong nakasanayan mong sandalan, nandito sa bansang iniwan mo. Kaya mahirap. Hindi madali. Diyos ko, ako nga lang na taga-Taguig na nagtatrabaho sa Pasay. Mag-overtime lang ako ng konti, miss ko na ang inay. Miss ko na ang bahay. Sila pa kaya na hindi basta-basta pwedeng umuwi, di ba? Kung may move it lang, kung may angkas lang, kung may joyride lang. Every time na nabe-burn out sila, na naho-homesick sila, malamang sa malamang umuwi na yung mga yan. Kaso hindi ganun kadali. Kaya ganun na lang yung tibay ng loob. Tapang na kinakailangan para lang mairaos nila yung kontrata nila, matapos nila yung trabaho nila, para lang may maipadala sa pamilya. Minsan ka nakakalungkot di ba? Sa totoo lang, isipin mo, ikaw nagpapadala ka ng pera sa inyo. O ito, sige, mag-ipon tayo, pambili ng bahay. Nung nagkaroon na ng bahay, o sige, ito, bili naman tayo ngayon ng sasakyan. Nakabili na ng sasakyan. Pero siya mismo, na nagpakandahirap, nagpakandakuba, hindi niya ma-enjoy yung mga bagay na kanyang pinaghirapan. Doon pa lang, sakripisyo na yun. Oh my gosh, meron akong sariling kwarto sa bahay na pinagawa ko, pero nandito naman ako sa malayo. O diba, ang hirap nun. At kailan mo ma-enjoy yun kapag retired ka na? Kapag matanda na siya, diba? Kaya doon pa lang, sakripisyo na yun, mahirap na yun. And again, hindi madali. Tayo pa nga lang na kaya nating umuwi, 'di ba? Kaya nating hindi magstay in naman sa trabaho kahit na nag-overtime naman talaga tayo, labag na sa loob natin, 'di ba? What more sila? Well, hindi naman sa kinukumpara ko, pero yun pa nga lang na mga nagtatrabaho mismo dito, ang hirap-hirap na. What more kapag hindi mo maintindihan yung amo mo, kung ano-anong pinuputak niya, iba nilang lengguwahe na gamit niya, 'di ba? Ano ba, boss? What do you want? What do you want? Do you want to fire me? Do you want me to resign? What? Tell me. Yun lang yung naisip kong pwede kong sabihin sa boss ko kung sakaling nasa ibang bansa din ako. At lalo na, di ba, kapag nagkakasakit sila, sarili lang nila yung inaasahan nila. Plus, hindi pwedeng dahilan yun para hindi sila magtrabaho. Kailangan nilang kumayod. Hindi rason yung masama yung pakiramdam ko. Hindi papasa yung mga sick leave na ginagawa mo sa Pilipinas. Diba? Kaya sana sa kulturang meron tayo, diba? Alam naman natin at aware tayo na libu-libong Pilipino ang napupunta sa iba't ibang panig ng mundo para magtrabaho. At sana mabawasan na yung impression and connotation na kapag nagtatrabaho sa ibang bansa, matik, mayaman, masarap hingian, madaling utangan. Well, kung yumaman man sila, yun ay bunga ng paghihirap at sakripisyo nila, diba? Pero hindi nila yung ginawa overnight. Kinakailangan nilang magdaan ng maraming selebrasyon or okasyon na wala sila. Marami silang tiniis, marami silang ipinaubaya para sa mga mahal nila. Hindi sila yumaman dahil lang pumunta sila ng ibang bansa. Ano yun, te? Tumaya sa loto sa ibang bansa tapos nanalo tas instant milyonaryo? Hindi. Kinakailangan ng matinding pagpupursige, matinding pagsisikap, matinding determinasyon para makaahon. Yun nga yung goal nila, diba? At aware sila doon na magtatrabaho sila sa ibang bansa, kakayod sila hindi para magpasarap kundi para
makaahon sa hirap. Kaya kung ang tingin mo sa kanila, nagtatain ng pera, mali ka. Try mo muna mag-ibang bansa, di ba? Well, kung mag-ibang bansa ka para mag-tour-tour lang, sarap. Sana all. O, diba? Kaya kung alam mo lang kung anong klaseng adjustment yung ginawa nila, no, para lang makasama yung mga taong hindi niya katulad yung kultura, hindi niya naiintindihan. Grabe. Hindi ako OFW, wala sa pamilya namin ang OFW, pero gets na gets ko sila. Just by looking at the people around me na merong mga relatives na OFW, alam kong mahirap. Skype lang, di ba? Video call. Paano mo naman ipapatikim yung handa nyo sa Pasko sa video call, di ba? So, bottom line mga yes friend, i-appreciate po natin sila ng bonggang-bongga. Yun talaga namang pangmalakasan. Kasi grabe yung sakripisyo nila na imbes pamasahin na lang nila pa uwi, ipapadala pa nila kasi nanghihinayang. Diba? Imbes na makasama natin sila sa Pasko, sasabihin nila, wag na, ipapadala ko na lang to panghanda ninyo. Diba? Grabe, napaka-selfless. Mo. Kaya sana, diba, i-value natin sila. Pahalagahan natin sila. Tignan natin sila as someone na bayani yan, di ba? Grabe, totoo naman, sila ang makabagong bayani sa panahon ngayon. Kaya dapat sila talaga yung dapat nating palakpakan . Deserve niya ang palakpakan. Kayo ang dapat hangaan, dapat tingalain. Hindi yung mga korap na politikong dagdag sa palamunin ng buwis natin. Ang hindi mo, totoo yun. Tapos, nagtataka kayo kung bakit napakaraming nurse dito sa atin. Ngunit bakit tila walang natira? Nag-a-abroad sila. Paano ang baba ng sweldo? Diba? Samantalang yung mga kurap na una pang maging milyonaryo, kakapal ng mukha ninyo. Huh? Ay nako, kaya ikaw yes friend, kung may balak kang makipagsapalaran sa ibang bayan, sana ay baunin mo ang pagmamahal ng mga taong nagmamahal sa'yo. Umasa kang sila pa rin ang babalikan mo at uuwian mo at sila ang naghihintay sa'yo. Diba? Lagi mong iingatan yung sarili mo, lagi kang magdadasal. Basta gawin mo lang lahat para sa pamilya, 'di ba? Gawin mo silang inspirasyon, gawin mo silang motibasyon para patuloy ka sa pag-ahon yan, 'di ba? At ikaw naman yes friend, yung tipo ng nasanay na magtrabaho sa malayo. Oo, yung tipong kahit nakapikit ako, alam ko na kung saan ako pupunta, gets na gets ko na yan. Ilang years na akong OFW. Wow. 'Di ba? At alam din naman namin na sobra ka ng pagod. Kaya sana one of these days maranasan mo na mag for good. Yan. Sarap naman yan yung pag marami ka nang naipon. 'Di ba? Yung sapat na para alam mo na, magliwaliw ka na kahit papaano sa buhay mo kasi hindi ka na rin naman bumabata. O, 'di ba? Sana maranasan mo na yan. At sana yung mga taong minsan mong pinaglaanan ng iyong sakripisyo makabawi din sa'yo. Yan! Ay nako, kaya salamat din talaga sa teknolohiya kasi kahit papaano naiibsan yung pagka-miss natin sa isa't isa, lalo na kapag yung mga, 'di ba, nasa ibang bansa, ganun, kahit papaano namo-monitor natin yung isa't isa, lalo na yung mga nasa magkabilang panig ng mundo, yung mga magjowa na LDR. Malas mo lang pag yung jowa mo marino, hindi laging may wifi sa barko. Diba? Pero tandaan mo, yung jowa mo, malapit o malayo man sa'yo, maglolo ko talaga yan pag nagpadala sa tukso. Ay nako, well anyways again, para sa ating mga minamahal na OFW, mabuhay po kayo. Hiring ba dyan sa inyo? Kunin nyo na nga ako sa bansang to. Ayoko na dito. Charot lang. Asya, wala na mga yes friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ang DJ na mabilis bumayo ang dila sa mikropono. Ako po ang BB niyo sa radyo. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy, Bibo. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras dito lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Solid. Good night, BB. Mwah, mwah.